Guys, magre-react ako pagkatapos ng video na ito. Guys, ito yung pagbigay ng reward sa sa makakapagbigay ng information kung saan naroroon si Kibuloy. Ito na siguro yung sagot ng mga katanungan ng sambayan ng Pilipino na bakit hindi mahuli-huli si Kibuloy. Parang siya parang above the law. Kaya ngayon sigurado mahuhuli na ito. Tara, panoorin natin guys. Samahan niyo ako. Let's go! May 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Yan ang hamon ni Interior Secretary Ben Hurabalos sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera, pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Sabihin na natin frustrated. Parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan eh. Mag-serve ka ng waran para ikaw pa masama. Hindi ba? Dagdag pa ni Abalos, kung totoo ngang inosente si Kibuloy, lumantad na siya para linisin ang kanyang pangalan. Meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Wala pang komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tigay 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagkukupkop sa mga anil ay pugante. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos niyang sabihing may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy, pero hindi niya raw ito sasabihin. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawaran po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ng lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG. Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o labis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Topacio, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ni Topacio si Abalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He is being singled out. So why would you surrender to a government that is persecutory? That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications ng tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals.
Guys, ito na yung siguro tinatawag na karma kay Kibuloy. Kasi nung time ni Duterte, parang feeling niya parang parang hari siya ng Pilipinas. Na lahat ng gusto niya magagawa niya. Umaabuso parang malaking sampal po ito sa sa gobyerno, sa PNP. Imaginin mong maghain sila ng warrant of arrest doon sa bahay ni Kibuloy sa mga mansion. Tapos hinaharang ng mga mga tauhan, mga subordinates, mga fans niya. Parang malaking sampal yun sa sa PNP. At saka in general sa government na rin. Sa government ni BBM, di ba? Na isang ordinaryong tao, ordinaryong pastor, may warrant of arrest, pinadala ng ilang batalyon na para lang mahuli, ginalugad, hinanap sa lahat ng bahay, hindi mahuli-huli. Kasi siyempre, best friend ni ex-president, tapos nga, sinabing mismo sa media, sinabi ni Digong na alam daw niya kung saan si Kibuloy. Pero ayaw niyang sabihin, di ba? Malinaw na yun, obstruction of justice. Tapos sabihin ng mga kalyado niya, joke lang yun. Hindi totoo yun. Kaya malalaman natin kasi siniseryoso na ng government, DILG, mga police. Talagang napapahiya kasi sila Parang sa isip siguro nila, hindi na ito yung panahon ni Duterte na lahat ng kalokohan magagawa nila, di ba? Tsaka nag-aaway na ngayon yung unit team nila, wala na yung tandem ni Marcos sa ni Duterte. Nasisira na, sirang-sira na, so kanya-kanya na sila, away-away na. So, malaking sampal ito sa government ni BBM na isang ordinaryong pastor, hindi mahuli-huli. Batalyon na ang pinapadala doon, hindi pa rin mahuli. So, yun nga, haka-haka na sabi ni Marites, baka tinatago daw ni Digong doon sa bahay niya, sa compound niya. O kung saan niya tinatago sa mga mansion. Kasi binigay na ni yung lahat ng property ni Kibuloy, binigay niya kay Duterte yung administration. Na para makaiwas na hindi ma-confiscate yung mga property niya, binigay niya kay Digong. So dahil nga Davao ang lugar, sa kanila lahat, kanilang mayor, vice president, lahat-lahat may congressman. So, akala nila hawak nila yung government pa din. So, ngayon, buti nga nag-away-away sila ni BBM. So, ayan. Yan ang sinasabing karma. Kaya, sabi niya may power siya. Hindi ipakita niya yung power niya ngayon. Kaya, abangan natin guys. Sigurado, isa sa mga tauhan yung naghihirap ng matagal na, sigurado kakanta yun na ibibinta yung imagine mo 10 million. Saka yung kasama niyang 5 pa ata yun, 1 million each. Sa lahat ng mga mga supporters ni Kibuloy, kaya pagkakataon niyo na maging milyonaryo. Kung ako sa inyo, magkanta na kayo, yayaman kayo, 'di ba? 10 million. Salamat guys.